mo. Ang buhay ko'y hawak mo. Mayroong lakas hanggang wakas. Dahil sa biyaya mo. Mayroong lakas. Mayroong lakas hanggang wakas. Dahil sa biyaya mo. Purihin ang Panginoon at lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin. O Diyos, aming kanang dinadakila, niluluwalhati sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga sa biyaya mo lamang, Panginoon, kami ay nakakatayo at nandirito, nakakapagsamba at nakakapagpuri sa iyong harapan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga kagalingan na iyong ipinagkaloob sa gabing ito. Salamat sa kalakasan na iyong ibinigay sa bawat isa sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tunay nga na ang lahat ng kumakapit sa iyo ay hindi mo pinapabayaan, Panginoon. O purihin ka, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na nandirito at ang mga nakikinig sa Facebook Live. Purihin ka, O Diyos, sa kanilang mga buhay. O Diyos, sa gabing ito, sa minsan pang pakikinig ng iyong mga salita, nawa kami iyong samahan, Panginoon. Nawa ang iyong Espiritu ay gumawa at kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa gabing ito. At nawa ang iyong lamang mga salita ang maitanghal, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hindi anumang damdamin ng tao, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, at sambahin ka sa gabing ito. Sa iyo lamang kami nananampalataya at nagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Minsan pa lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Akin inanya ng bawat isa na umupo. At akin pong binabati ang bawat isa ng isang mapagpalang gabi. At isang pasasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan, sa kagalingan, na sa aking may bahay ay dumanas din siya ng sakit nitong nakarang linggo. Salamat sa Panginoon na sa kagalingan na kanyang ipinagkaloob, sa kalakasan na kanyang ipatuloy na ibinibigay. Tunay nga na hindi madali ang sitwasyon namin dahil kami halos laging bumabiyahe. At hindi lamang sa katawan, pati sa bulsa. Kaya naman, nawa ang Panginoon ang patuloy na magbigay ng pagpapala at kalakasan sa amin dahil doon lang kami umaasa at nananampalataya. Ating buksan ang ating mga Biblia sa libro ng Galatians, sa chapter 2, verse 20. At ito'y isang familiar verse na sa atin. Ang sabi ni Pablo dito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself to me. Praise the Lord, ang Panginoon na magpala ng kanyang mga salita sa gabing ito. At ako'y aking pamamagatan ng aking ibabahagi sa inyo sa gabing ito na faith that moves God. Ang pananampalataya na nagpapakilos, ang pananampalataya na nagpakilos sa ating Panginoon. Dito sa libro ng Galatians, sa chapter 2, ang Apostol Pablo, ay kung ating titignan ng background, kaya niya nasabi sa chapter 20 na it is no longer I who live, but Christ who lives in me, ay dahil sinaway niya ang nag-a-arise na mga turo sa kanilang kaligitnaan na hindi, kumbaga, ang pananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus na itinuturo niya ay kinukontra na sinasabi na hindi sapat ang pananampalataya lamang kay Jesus Christ. Dapat, para kayo ay lubusang maligtas, ay kailangan nyo rin magpatuli. Yun ang inaanong konsepto ng sinasabi sa panahon na yan ng mga taga-Galatia, na in order for us to be fully saved, ay kailangan din magpa-circumcise at maging parang katulad ng mga Hudyo. Ngunit ang Apostol Pablo ay nagsabi na hindi tayo naligtas sa law. Bagkus, tayo naligtas dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman,
Apostol Pablo ay nagsasabi sa kanila na ang law ay na-fulfill na nung ang Panginoong Kristo Jesus ay namatay. At ngayon, tayo ay hindi na dapat nabubuhay sa ating mga sarili. Hindi na dapat tayo umaasa sa ating mga sarili, bagkus ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa ay nasa Panginoong Kristo Jesus. Now, sinabi na to ni Apostol Pablo, ano ba talaga ang ibig sabihin pagka sinabi natin we are crucified with Christ? Ano ba ang buhay ng isang Kristiyano na napako na kasama ng Panginoong Kristo Jesus? Ano ba ang kasamang napako pagka sinabi nating crucified with Christ? Ang buhay ng isang Kristiyano na napako na kasama ng Panginoong Kristo Jesus ay ang ibig sabihin nito ay ang kanyang dating buhay, ang kanyang dating yung kanyang paniniwala, kanyang mga stand, ang kanyang mga ideology, lahat ng dating nasa kanya ay wala na. Ito'y kanyang kinalimutan na, ang mga kasalanan na kanyang dating nagagawa, ang mga pagkakamali na dating niyang nagagawa ay natuldukan na. Nasama nang namatay, nung namatay ang Panginoong Kristo Jesus. At nung bumangon ang Panginoong Kristo Jesus, kasama na rin tayong bumangon. Ang pagiging crucified with Christ ito ay nagsasabi na we are no longer under the penalty of the law. Because that penalty, which is death, dahil ang penalty ng kasalanan ay kamatayan, ay nagapi na, natapos na nung namatay ang Panginoong Kristo Jesus sa krus. Now, na tayo ngayon ay nananampalataya at sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus, we are no longer under that law. Na kumbaga, na yung mga pagkakamali natin ay tapos napagtagumpayan na ng ating Panginoong Kristo Jesus. Tayo ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya na yan, na tayo nakakatayo ngayon ng malaya at nakakapagpuri ng malaya dahil ang Panginoong Kristo Jesus ngayon ay buhay. Sabi nga sa Romans 6 verse 6, Romans 6, Romans 6, verse 6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away. With that, we should no longer be slaves to sin. Ang buhay na napako kasama ang Panginoong Kristo Jesus ay hindi na dapat nananatili sa kasalanan kung saan siya ay iniligtas na ng Panginoon. Inilabas na, nilinis na ng Panginoon. Hindi na dapat ang buhay na yan ay hindi na dapat bumabalik doon sa kasalanan na kung saan ka unang kinuha ng Panginoon. Alam nyo, nung ang Panginoong Kristo Jesus ay dumipa sa krus, nung sinabi niya na it is finished, ang tatlong bagay ang nangyari, which is una, the debt has been fully paid. Nung ang Panginoon ay namatay at nagsabi sa krus na it is finished, ang pagkakautang natin, ang utang natin sa Panginoon ay completely nang nabayaran. When Jesus died, we have all been set free. Pangalawang bagay, na nung dumipa at nagsabi ng it is finished, ang ibig sabihin, nagsabi ang Panginoon na the sentence has been fully served. Naibigay na ang sentensya at ngayon ay tapos na. At wala nang kahit sino man ang pwedeng magsabi sa iyo na, meron ka pang pagkukulang, meron ka pang hindi nababayaran sa akin. Ang kaaway ay hindi pwedeng magsabi na hindi ka pa totally na ilalabas ng Panginoon mo. Hindi. When Jesus said it is finished, it is truly finished. Wala nang babalikan, wala nang titignan pa, bagkus tayo ngayon ay nakatayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus.
By this we are no longer captive by sin and death, but made alive through faith in Jesus Christ. Ngayon tayo, after nating sumampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus, tayo ngayon ay buhay sa pananampalataya at ngayon ay may buhay dahil sa pananampalataya na yan. Now, ang Apostol Pablo ay nagsabi na doon sa kanyang teksto na I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself to me. Ano nga bang tunay na ibig sabihin na nabubuhay sa pananampalataya? Dalawang bagay ang aking naisip ibigay at nawa ito'y makatulong sa atin. Unang bagay, ang tunay na nabubuhay sa pananampalataya ay naka-completely surrender sa kalooban ng Panginoon. Ang tunay na nabubuhay sa pananampalataya ay hindi na umaasa sa kanyang sariling kalooban, hindi na umaasa sa kanyang sariling kakayahan, hindi na umaasa sa kanyang sariling pag-iisip, kumbaga sa kanyang sariling diskarte sa kanyang buhay. Ang tunay na nabubuhay sa pananampalataya at ang tunay na tumanggap ng pananampalataya ay completely nakasurrender sa kalooban ng Panginoon. Sabi sa James 4 verse 7, James 4 verse 7, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Sabi sa James, ang isang buhay na totally nabubuhay sa pananampalataya ay continuously. Hindi lang ang pagsuko sa kalooban ng Panginoon ay hindi lang to isang one-time deal. Na kumbaga kung tayo ay nagsabi sa mga nabautismohan na mga kabataan nitong nakaraan, hindi lang ito parang nung oras na yon, nung sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, ayun na yun. No. Bagkus, yun ang pasimula ng continuously mong pagsuko at pagbigay ng buhay mo sa Panginoon. Doon nagsisimula na kung saan isinasantabi mo na ang iyong mga sariling kalooban, isinasantabi mo na ang mga mga sarili mong kaalaman, isinasantabi mo na ang mga sarili mong plano. At hinahayaan mo ang kalooban ng Panginoon ang kumilos at gumawa sa iyong buhay. Submitting therefore to God. Ang pagsuko ng buhay ay isang bagay na araw-araw dapat nating ginagawa. Is a continuous choice sa ating mga mananampalataya. Ang isang mananampalataya na nabubuhay sa pananampalataya, continuously pinipiling isuko ang buhay sa Panginoon. Continuously pinipili na ibigay ang buhay sa Panginoon. Hindi ito parang automatic na pagka sinabi mo nananampalataya na ako sa Panginoong Kristo Jesus ay automatic lahat ng bagay na meron ka lahat ng bagay na nasa iyo mawawala at papalitan niya ng Panginoon ng bago. Hindi. We have to continuously give ourselves to God. We have to continuously be molded by God. Dahil dyan, ang isang taong lumalakad sa pananampalataya ay saturated ng salita ng Panginoon, saturated sa presensya ng Panginoon, araw-araw ng kanyang buhay. Kahit man yan ay nasa trabaho, nasa eskwela, nasa kung anumang kaabalahan sa buhay, dahil hindi naman natin yan maisasantabi. Ngunit yung buhay na yan ay hindi mo na totally ibinibigay sa mga bagay na yan. Bagkus, pagka ang Panginoon ay tumawag na may gawain, may pangangailangan ng ministry, automatic ang buhay mo ay nadadivert agad doon sa mga bagay na kung saan ang Panginoon ay kailangan ka. For you are fully surrendered. We are fully submitting, binibigay ang buhay natin sa ating Panginoon. Ay isang bagay na ang pilit na ginagawa ng kaaway ay ang kaaway ay lagi niya susubukang
kunin yan sa'yo. Ang kaaway ay palati niyang susubukan na bigyan ka ng mga opportunity na, ito, di ba, kailangan mo ng trabaho. Ito, kailangan mo, di ba, ng ganito. Kaya lang, may Wednesday yan, pero kikita ko malaki. May dadaanan niya ang Saturday, dadaanan niya ng Sunday. Pero, after niyan, kikita ka naman ng malaki. Ang kaaway ay lagi magbibigay ng mga okay naman. Kung ating titignan, lalo pagka ikay talagang may pangangailangan, parang kung lahat ng bagay titignan mo na biyaya ng Panginoon, ay madideceive mo yung sarili mo. Pagka tinignan mo kung lahat ng dumarating sa iyo ay biyaya ng Panginoon at hindi mo susukatin sa salita ng Panginoon, madideceive mo ang sarili mo. Bakit? Kung titingnan natin ang lahat ng bagay na dumadaan sa atin ay ito ay sagot ng Panginoon sa dalangin ko. Ito ang sagot ng Panginoon sa kahirapan sa buhay ko. Pero at the same time, para maapektuhan ang iyong paglilingkod. Ito ba talaga ay sagot ng Panginoon sa panalangin mo? I do believe na pagka ang Panginoon ay sumagot sa ating mga dalangin, lalo sa pagka tayo tumutugon sa Panginoon, humihingi ng biyaya sa Panginoon, ako'y naniniwala na pagka ang Panginoon ay sumagot, hindi maapektuhan ang pananampalataya mo. Hindi ito maapektuhan negatively. Hindi ito magkakaroon ng tsansa na malayo ka sa gawain. Hindi ito magkakaroon ng opportunity na hindi ka makadalo sa gawain. Bagkus, pagka ang Panginoon ang sumagot sa ating mga dalangin, pagka ang Panginoon ang nagbigay tunay ng mga biyaya na yan sa ating buhay, ito ay mag-edify sa pananampalataya na tinanggap mo. Itong mga bagay na ito ang magbibigay sa iyo ng confidence na, tunay nga ang buhay ang aking Panginoon. Ang mga bagay na ito, ang mag-uplift sa iyo at magbibigay pa sa iyo ng kaligayahan na maglingkod sa Panginoon dahil sinagot ng Panginoon ang dalangin mo. Hindi kailanman pagka ang isang bagay na sinasabi nating ibinigay ng Panginoon, hindi kailanman ito makakaapekto sa ating pananampalataya negatively. Bagkus ito'y magiging edification sa ating pananampalataya. Kaya ang kaaway, pilit niyang susubuking alisin ka sa ganong mindset na, hindi, biyaya yan ng Panginoon sa'yo. Yan ang binibigay ng Panginoon sa'yo yung biyaya. Hindi ka nga lang makakapagsimba, pero kikita ka, magiginhawa ka, magiging maayos ang buhay mo. Medyo malalayo ka ng konti sa pamilya mo, malalayo ka sa gawain, pero magiging maayos afterwards. I think hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Bakit? Sabi sa Matthew 16 verse 24, Matthew 16, verse 24. Then Jesus said to his disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." I believe na ang pananampalataya na meron tayo ngayon, ang pananampalataya na ating sinusunod, ay hindi ito tunay ngang hindi ito magiging madali. At hindi ito madali. Dahil ang Panginoon na rin nagsabi, na magiging mahirap, ngunit ang magtagumpay ay makakakuha ng reward, makukuha ang reward. Kaya kung itong mga bagay na ito ay parang napakadaling kung ating titignan, kung ang kaaway ang nagbigay, kung ito'y kumbaga trap ng kaaway sa atin, laging ang mako-compromise ay yung pananampalataya natin. Yung buhay na ating inilalakad sa ating pananampalataya. Lagi yan ang nako-compromise. Pero pag ang Panginoon ang sumagot na yan at sumagot sa dalangin na yan, na-edify ang ating mga pananampalataya. Ang isang Kristiyano na tunay nga lumalakad sa pananampalataya ay alam kung ang bagay na ito ay sa Panginoon nga ba o trap ng kaaway.
Dahil bukas, hayag sa kanya ang mga hayag sa kanya ang plano ng kaaway. Hayag sa kanya ang mga trap, hayag sa kanya ang pagkilos ng kaaway ay hindi lingid sa kanya. For he is living by faith. Nananampalataya, naniniwala siya sa Panginoon at ito ay nagbibigay sa kanya ng foresight sa mga nangyayari. Isang bagay pa na susubukang gawin ng kaaway ay bigyan ng ating kaisipan ng mga bagay. Pagka alam niyo isang bagay na delikado is yung idle mind. Ito yung napag-usapan namin noong nakaraang Friday sa community. Ang isang idle mind at idle hands, kumbaga, sabi kasi sa Proverbs ay idle hands ay devil's, kumbaga, playground. Pero kung natin titignan, ang idle mind ay isang bagay na pwedeng pagkilusan ng ating kaaway, ng kaaway natin. Na pwedeng siyang magbigay ng mga idea sa iyo na, baka nga ito, baka nga ito, baka nga ito. Now, ano ang sinabi ng Panginoon? Ano nga ba dapat ang ginagawa ng isang mananampalataya? Ang isang nabubuhay sa pananampalataya. Sabi sa Philippians 4 verse 8, Philippians 4, verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Now, ang ating Panginoon ay nag-i-encourage sa atin na kung tayo talaga ay nabubuhay sa pananampalataya, nabubuhay at lumalakad sa pananampalataya, hindi tayo darating sa point na idle yung iniisip natin. Kumbaga hindi tayo nag-iisip, yung mga hindi naliligaw yung isip natin sa kung saang mga bagay. Hindi siya magkakaroon ng time na mag-isip na paano kaya kung ganito? Paano kaya kung ganito? Bagkus busy ang isang lumalakad sa pananampalataya ay busy mag-meditate, mag-reminisce, tignan ang mga gawa ng Panginoon sa kanya sa nakaraan. Asamin ang mga gawa ng Panginoon sa kanya sa hinaharap at purihin ang Panginoon sa ginagawa ng Panginoon sa kanya sa kasalukuyan. Ang pananampalataya na nabubuhay sa pananampalataya, pagka siya'y walang ginagawa, kumbaga talagang dumating sa point na magpapahinga ka. Dumating sa point na pwede kang magpahinga sa mga gawain natin sa ating mga buhay. Ang tao na lumalakad sa pananampalataya ay hindi yan, kumbaga hindi siya totally i-accept niya lahat na pwedeng pumasok sa kanyang isip. Bagkus, ang lumalakad sa pananampalataya ay tinitignan niya ang mga ginawa ng Panginoon sa nakaraan. Sinecheck niya kung ano nga ba ang mga ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Nasubukan na ba natin yan, mga kapatid? Pagka tayo nasa state na tayo nagpapahinga, have we ever think or considered thinking yung mga ginawa ng Panginoon noong nakaraan? Tinignan na ba natin na kung anong mga klaseng, gano'n nga ba naging dakila ang aking Diyos nung mga panahong nagdaan? After niyang makita ito, magpupuri siya sa Panginoon at hindi matatapos doon. Dahil tinitingnan niya yung mga nangyayari sa nakaraan, na-excite siya kung ano pa yung gagawin ng Panginoon sa hinaharap. Magkakaroon siya ng puso na, kung ito'y ginawa ng Panginoon sa akin sa hinaharap, paano pa kaya dito sa hinaharap? Kung ito'y ginawa nagawa sa akin ng Panginoon sa past, ano pang klase ang kayang gawin ng Panginoon sa akin sa hinaharap? Ang puso na laging lumalakad sa buhay ng Panginoon, lumalakad sa salita ng Panginoon, ay hindi kailanman matitigil sa pag-iisip, Panginoon, ano pa ang gagawin mo sa buhay ko? Lalo na pag nandun siya lalo sa ginagawa ng Panginoon sa kasalukuyan. Nandun siya na pagkatapos ng tingnan ng mga naggagawin pa ng Panginoon, asamin pa yung mga gagawin ng Panginoon sa hinarap,
Magpupuri siya dahil ngayon may ginagawa pa rin ang Panginoon sa aking kalagitnaan. May ginagawa pa rin ang Panginoon sa aking buhay. O purihin ang Panginoon. Hindi na kailanman matitigil sa pagpupuri ang isang mananampalataya na nabubuhay sa pananampalataya. For yung pagkaalam pa lang niya na ang Panginoong Kristo Jesus ay namatay para sa kanya, that is enough na para lagi niyang tignan ang buhay na dadaan at dumaraan sa kanyang harapan, na biyaya lahat ito ng Panginoon. Now, dahil dito sa mga bagay na ito, ay nais ng Panginoon na tingnan natin na tayo lamang ay tumingin sa mga bagay na nasa taas. Ang isang mananampalataya na nabubuhay sa pananampalataya, lumalakad sa pananampalataya ay katulad nga ng sinabi sa Colossians 3 verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. Dahil pag ang mananampalataya ay nagsimula ng umupo at hindi na isipin ang mga biyaya, ng mga dumaang biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay, magsisimula ring pumasok ang mga sobrang hirap pala ng ngayon, parang ang taas na naman ng diesel, yung presyo ng manok 250 na. Yung mga worries ng mundo ay magsisimula ng mag-cave in sa atin. Nagsisimula ng pumasok sa isip mo yung mga bagay na ang hirap pala ng ganito, ang hirap pala ng ganyan, dahil naging idle ang ating kaisipan. Naging idle ang ating mga ginagawa. Kaya nga napakadelikado ng isang mananampalataya na hindi kumikilos o gumagawa sa kaharian ng Panginoon at hindi sinasaturate ang kanyang buhay sa salita ng Panginoon. Yan ay isang napakadelikadong mangyari sa atin. Wag nawa dumating tayo sa panahon na kung saan titigil tayo sa ating mga ginagawa at titignan yung mga bagay na ang hirap pala. Parang nakakapagod. Nakakapagod palang pumunta ng Tuesday at Sabado para lang maglinis. Nakakapagod pala na magbiyahe na magbiyahe. Nakakapagod pala yung gantong parang ang sarap na lang matulog sa bahay. Parang ang sarap na lang magpahinga. Si Haring David ay minsan nang nagpahinga na kung kailan siya dapat nasa gera, ay siya'y nagpahinga. Anong nangyari? Siya'y nahulog sa pagkakasala. That is how dangerous an idle mind or an idle state ng isang mananampalataya. Kaya ang Panginoon ay nagsabi sa atin, nag-encourage sa atin, if we live by faith and if we are living by faith, hindi ka dapat magkaroon ng time na tignan yung mga naging masamang, hayaang pumasok sa iyo yung mga kabigatan ng mundo. Bagkus tignan ang mga gawa, tumingin sa langit at magsabi, "Oh, salamat Panginoon, itinagos mo na naman ako sa panibagong linggo. Oh, salamat Panginoon, nagising na naman ako. May panibago ka na naman plano. Araw-araw ginigising mo ko, araw-araw binibigyan mo ko ng panibagong pagkakataon na magpuri at sumamba sa iyo." Now, after nitong lahat ng mga bagay na ito, pag ang isang tunay na mananampalataya ay patuloy na isinusuko ang kanyang buhay, patuloy na tinitignan ang mga gawa ng Panginoon sa kanyang buhay, ay magkakaroon siya ng isang klaseng pananampalataya na sinasabi sa book ng Hebrews. Isang klase ng pananampalataya na katulad ng mga dumaan na mga tao na before sa atin. Sabi nga sa Hebrews 11 verse 4, by faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he, being dead, still speaks. Oh, what kind of faith ang meron si Abel? Para kahit hanggang kamatayan, ang kanyang tinig ay umaangat pa rin sa Panginoon ng hustisya. Anong klaseng pananampalataya ang nagkaroon sa kanya? Meron sa kanya. Sa pagpapatuloy, itong mga ating babasahin ay ito yung mga heroes of faith. Sabi sa 7, by faith,
Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he commanded the world, and he became heir of righteousness, which is according to faith. Dahil sa pananampalataya ni Noah, naligtas ang kanyang buong sambahayan. Naligtas ang plano ng Panginoon ay nangyari. Can you imagine na kung ang Panginoon, si Noah ay hindi sumunod ng iutos ng Panginoon na gumawa ka ng arka? Bakit nga ba? Mukha namang hindi uulan. Gaano katagal ang ulan na yan para lunodin ang mga tao? Kung paano kung nagkaroon siya ng doubts at tanong sa kanyang isip. Pero hindi. When he heard the voice of God na nagsabi sa kanya na gumawa ka ng arka, he moved with fear. He was moved with fear. At sumunod siya ng may pananampalataya. Nang hindi niya pa nakikita kung anong mangyayari, pero naniniwala siya na ang nagsabi sa kanya ay ang Panginoon at ito ay mangyayari. Sino pa ang pwede natin tingnan na may mga tao na nilalakad ang kanilang pananampalataya? Si Enoch. Si Enoch ay na-rapture. Siya ang pinakaunang tao na na-rapture or caught up. Kinuha siya ng Panginoon, hindi na kailanman siya nasumpungan. Dahil siya ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. At siya ay lumakad sa pananampalataya. May takot at may pagsunod sa mga salita ng Panginoon. Si Abraham, isang bagay, si Abraham as a father of faith sa atin, ay nung siya'y tinawag papalabas, ay maaring yun na isang klase ng pananampalataya na kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na. Isang klase ng pananampalataya na bagamat hindi mo pa alam mong hindi mo pa nararanasan, ay nananampalataya ka na, naniniwala ka na. Abraham believed God. Nung pinangakuan si Abraham na siya'y magkakaanak, he believed. Hindi kailanman dumating sa kanya na hindi ito mangyayari. At nung hiningi ng Panginoon sa kanya ang kanyang anak, ibinigay niya. For he has this kind of faith na kung ang Panginoon ay kayang magbigay ng anak sa gantong katawan, sa gantong edad, kahit ano yung kaya niyang buhayin, yung anak kong namatay or work. Kaya, pwede niya ako bigyan ng panibagong anak. Anong nagpipigil sa Panginoon na gawin ito? That's the kind of faith na meron kay Abraham. Now, anong pananampalataya ba to? Ang pananampalatayang ganito ay yung nag-access, nagre-release. Nawa, sa ating paglakad sa ating pananampalataya, ay umabot tayo sa estado na ang ating pananampalataya ay magagawa natin, pagka tayo tumawag sa Panginoon, magagawa nating i-release ang kapangyarihan na nasa Panginoon. Na pagka tayo ay nagsabi at tumugon sa Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon ay bumababa at nararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon dahil sa pananampalataya na yan. Isang storya ang aking gustong tignan na isang klase ng pananampalataya na napaka ganda kung sa ating magandang maranasan sa nating mga mananampalataya ay sa Luke 8 verse 43. Ito yung hindi na bago sa atin. Luke 8 verse 43. Sabi dito, now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes strong and press you, and you say, 'Who touched me?'" But Jesus said, "Somebody touched me, for I perceive power going out from me."
O nawa sa gabing ito, tayo dumating sa point na katulad ng pananampalataya ng babaeng ito. Bakit? I believe na dahil ayon sa sinasabi dito na ang babaeng ito ay inaagasan ng dugo for 12 years at walang kahit sinong physician o doktor ang makayang magsabi kung bakit. At sinusubukan siyang gamutin, sinusubukan, kumbaga lahat ginawa niya. Pero walang nag-succeed at dumating pa sa point na naging worse yung sitwasyon niya. At parang nandun na siya sa point na naubos na lahat dahil sinubukan niya lahat ng paraan para siya'y gumaling lang. Pero hindi. Now, when she heard a man na nagpagaling ng pilay, nagbukas ng mata ng mga bulag, nagbuhay ng mga patay, she suddenly has this faith na kaya akong pagalingin ng taong yun. Na bigla siyang may pananampalataya na umusbong sa kanya na yan ang sagot sa dalangin ko. Yan ang sagot sa kalagayan ko. Yun ang isang klase ng pananampalataya na nawa ating maabot na pagdating sa mga bagay na nandun na tayo sa state na we are always desperate for the power of God. Na parang lagi nating inaasam na maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Ang babaeng ito ay, nung I can imagine na nakita niya pa lang sa malayo ang Panginoon na dumarating, yung puso niya ay nag-uumapaw na kailangan kong malapitan ng taong ito, kailangan kong mapagaling, kailangan kong gumaling. And yung desire na yan na umaapaw sa kanyang puso ay nagbibigay sa kanya ng pananampalataya, na lumakad sa pananampalataya. Na dumating siya sa point na mahawakan ko lang kahit yung laylayan ng damit niya, sapat na. Dumating na ba tayo sa point na yun, mga kapatid, na kung saan we are parang tayo nabababad sa salita ng Panginoon at tayo nasa loob ng pananampalataya na talagang yung parang ano mo na, yung desire mo na magawa ang kalooban ng Panginoon ay ganun-ganun na lang. Ang babaeng ito ay nandun na sa point na mahawakan ko lang. Alam nyo, siya ay bawal humawak na ibang tao. Dahil siya ay inaagasan ng dugo, dahil siya ay ceremonially unclean sa kanilang tradisyon. Bawal siyang hawakan at bawal siyang humawak. Dahil kung sino man ang humawak sa kanya, ay magiging ceremonially unclean din. At kung sino man ang kanyang hawakan, ay ganun din ang mangyayari. Pero hindi ito nagpigil sa kanya. For she has this desire na pagkat nahawakan ko ang laylayan ng damit ng taong ito, gagaling ako. Kaya hindi ko alam anong mangyayari pagkatapos kung magiging ceremonially unclean pa siya, pero naniniwala ako na gagaling ako. Mahawakan ko lang siya. And that faith moves God. Yung pananampalataya, yung ganong klaseng pananampalataya ang nag-move sa ating Panginoon. If we are in constant desperation na maranasan ng Panginoon sa church ngayon, if we are in constant desperation na lagi nating inaasam na kumilos at gumawa ang Panginoon, I do believe na ang Wednesday, ang mga community service, ang Sunday, kahit ang Sabado, ang simpleng pagpapractice ng Sabado, if we are in constant desperation na maranasan ng Panginoon, lahat yan ay pwedeng gumawa at kumilos ang Panginoon. Kahit sa simpleng pagsisimula pa lang, if we are in constant desperation, nagsisimula pa lang manalangin ng MC, napafire up ka na, gusto mo nang magpuri dahil you are in constant desperation na maranasan ng Panginoon. Gusto mo na sa araw-araw ng buhay mo, nararanasan mo ang Panginoon. Na pagka may time na magpuri sa Panginoon, ibinibigay mo lahat sa Panginoon. I do believe, baka kung lahat tayo ay gano'n ang inaasam at gustong maranasan, ang lugar na ito ay hindi magiging tahimik.
Ang lugar na ito ay hindi ay mapupuno. Tuwing magsasama-sama ang mga banal ay mapupuno ng pagpupuri at mapupuno ng presensya ng Panginoon. Katulad ng babaeng ito na ang pananampalataya na meron siya na mahawakan niya lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Alam niyo ba yung ang mga damit kasi nila noon ay mahaba at merong mga beads sa dulo. Parang mga tela na bilog na nandun sa laylayan ng kanilang mga damit. Actually, hindi na nga siya halos parte, parang cloak na lang siya na nakalaylay. Ganong klaseng pananampalataya ang dapat meron ang isang tao na lumalakad sa pananampalataya. Paano nga ba umusbong ang pananampalatayang ito sa babaeng ito? Dahil narinig niya. Narinig niya doon sa mga karatig bayan na may isang Jesus. Actually, hindi niya nga kilala ang Panginoong Kristo Jesus. Naririnig niya lang yung mga testimony ng mga taong pinagaling, mga taong pinalakad, mga taong minulat ang mga mata, mga pinagaling sa ketong, mga binuhay mula sa libingan. Narinig niya lang. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, faith comes by hearing. If we are in a constant state na nakikinig at lumalakad sa pananampalataya, yung tenga natin ay constant din na nakikinig sa tinig ng Panginoon. Hindi yan aalis sa kung ano man ang gusto mong marinig sa Panginoon. Hindi yan kailanman magiging idle. Katulad ng babaeng ito, nung narinig niya na ang taong ito ay papunta sa kanila dahil may isang officer sa sinagoga, ang anak ay mamamatay. Actually, hindi nga siya yung pupuntahan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Nadaanan lang siya. And sa dami ng humahawak sa Panginoon, I do believe yung mga taong yun ay meron ding gustong mangyari sa kanila. May desire din. Pero hindi katulad ng desire ng babaeng ito. Hindi katulad ng desire na umusbong sa babaeng ito. Dahil I do believe yung mga taong yan, yung mga tao na dumidikit sa kanya, umahawak sa kanya, lahat yan meron niyang, iba kaya sumama dahil gusto lang makakita ng miracle. Gusto ulit makakita na, may pinagaling na naman si Jesus. Magsasabi na, talagang iba tong taon to parang spectator ba? Meron din naman na para sumasama lang dahil may pagkain. Marahil pwede nating sabihin, sumasama lang dahil may pagkain. Meron din naman sumasama lang dahil parang nayayaya siya. Tara, tingnan natin kung anong gagawin ng Jesus na ito. Sige, sasama ako. Pero itong babaeng ito, hindi niya tinignan yung multitude na yan na nakapaligid. Ang tinignan niya si Jesus. At habang tinitingnan niya si Jesus, meron siyang desire na kaya akong pagalingin ng taong ito. Yung pananampalataya niya, umaangat sa kanyang buhay na ito ang makakapagpagaling sa akin. Ang taong ito ang makakapagpagaling sa akin. Walang sino man ang pwedeng makapigil sa akin, kahit na ganito ang aking nararanasan. He has this desire na kahit yung pinakamaliit lang, mahawakan ko lang siya, kahit yung pinakadulo, gagaling na ako. Oh, what kind of faith? Ang mga mananampalataya na nabubuhay sa pananampalataya, ay may ganito dapat klaseng pananampalataya. Na yung desire na lagi mong maranasan, lagi kang nauuhaw sa pagkilos at paggawa ng Panginoon sa iyong buhay. Ano pa? Isa pang example. Sa Matthew 8, verse 5 to 8. Ito yung mga example lamang ng klase ng pananampalataya na dapat ating inaasam bilang mga mananampalataya. Dahil ako'y naniniwala na ang isang mananampalataya ay pagka tayo nabubuhay sa paglakad sa ating pananampalataya, ay ito'y isang bagay na dapat lagi nating, kumbaga, parte na ng ating buhay. Matthew 8, verse 5 to 8, dito ay ang storya na sorry.
Dito sabi sa sa verse 5 ng chapter 8. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him, saying, "Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented." And Jesus said to him, "I will come and heal him." Dito, pinakita na hindi na kailangan hawakan pa ng Panginoon. Hindi na kailangan mahawakan pa ang Panginoon. Ano sabi ng centurion na ito? The centurion answered and said, "Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed." Oh, what kind of faith? Isang klase ng pananampalataya na hindi mo na kailangang, kumbaga, hindi na kailangan, Panginoon, hindi mo na kailangan pumunta dahil hindi ako worthy pumuntahan. Pero sabihin mo lang. At yun nag-attract sa kapangyarihan, nag-release ng kapangyarihan ng Panginoon. Dahil doon sa pananampalataya na yun. Na meron, yun sa centurion. Sabi ni Jesus sa verse 10, when Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, "Assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel." Nawa, dumating tayo sa state ng ating pananampalataya na pagka tayo dumulog sa Panginoon, hindi mo pa nararanas, hindi mo pa nakikita na nangyayari, meron ka ng assurance na mangyayari. Hindi ka pa tuluyang gumagaling, pero alam mo na sa sarili mo, nagagaling ka. After mo dumulog sa Panginoon at sabihin ang iyong case sa Panginoon, hindi pa to ginagawa sa iyo ng Panginoon. Meron ka ng assurance na gagawin ito sa iyo ng Panginoon. What kind of faith na kailangan, na hindi mo na kailangan tawagin si pastor. Hindi mo na kailangan tawagin si Brother Raul para ipanalangin yung sakit mo. Hindi mo na kailangan tumawag na kahit sino mang elder. You have some kind of, meron kang klase ng pananampalataya na pagka lumuhod ka at idinalangin mo sa Panginoon, alam mo na tutugon ng Panginoon. Alam mo na ang Panginoon ay gagawa. Dahil yung pananampalataya na meron ka attracts the power of God, releases the power of God na nag-iintay lang. Actually tayo, mga mananampalataya, ang Panginoon ay nag-iintay lang na kumilos at gumawa. Niintay na magkaroon tayo ng pananampalataya na mangyayari ang ating dinadalangin. Mangyayari ang ating itinataas sa Kanya. Hinihintay lang na sampalatayanan mo yung mga bagay na ito. Hinihintay lamang na humakbang ka. Dahil hindi naman isang bagay na parang pagka hiningi mo sa Panginoon ay wala ka nang gagawin. Magiging idle ka. Hindi ka nakikilos, hindi ka nahakbang. Magiging idle ka. Ang Panginoon ay naghahanap ng pananampalataya na kumikilos. Ang pananampalataya na gumagawa. Now, kung wala ang gantong klaseng pananampalataya sa atin, sa gabing ito, nawa ating hingin ito sa ating Panginoon. I-desire natin na magkaroon ng gantong klaseng pananampalataya. I-desire natin na tayo dumating sa point na pagka tayo dumulog at magpuri, ang presensya ng Panginoon ay bumababa. Ang presensya ng Panginoon ay nararanasan ng bawat isa. Hindi lang ng ilang individual. Nawa, dumating tayo sa panahon na kung saan na pagka tayo nanalangin, nararanasan natin ang katugunan ng Panginoon. Hindi lang natin naririnig sa ating mga kapatid na pag nananalangin ako, nararanasan ko ang presensya ng Panginoon, nararanasan ko ang pagsagot ng Panginoon. Hindi lang. Yes, that is good. Faith comes by hearing. Pero anong ganda na pagka naranasan mo mismo yung bagay na naririnig mo. Na pagka tumugon ka sa Panginoon, nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Nararamdaman mo na kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ba dapat ganun tayo lahat bilang mananampalataya? Mula sa mga pinakabata hanggang sa pinakamatanda.
Minsan kasi pagka tayo tumatanda na, medyo napapagod na rin naman. Pero hindi ba mas mainam na habang tayo tumatanda, mas lalo tayong na-excite at mas lalo nating gustong maranasan pa ang kayang gawin sa atin ng Panginoon kahit sa ating sa withered na katawan. Lalo sa mga bata. Nasa inyo ang kalakasan na kumilos at gumawa sa kaharian ng Panginoon. Hindi ba dapat asamin nyo na maranasan ng Panginoon sa araw-araw? Lalo sa mga bagong bautismo. I dare you mga kabataan na mahalin ang Panginoon at mahalin ang gawain ng Panginoon. To the point na kung saan pagka ikaw ay nananalangin, nararanasan mo ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Alam ko, mahirap yun. At hindi yun isang simpleng bagay, pero yun ang dapat nating maranasan sa ating mga buhay. Kung nais nating makita ang pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan, na nagpapagaling ng sakit right there and there, or may tumatanggap sa Panginoon right there and there, kailangan sa atin din, naniniwala tayo, nananampalataya tayo. Na right then and there, gagaling ang may sakit. Right there and there, may tatanggap sa Panginoon. Right there and there, may magpapagamit sa Panginoon. Pagka wala tayo ng ganong klaseng pananampalataya, hindi rin yun gagawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Hindi natin yung mararanasan sa ating kalagitnaan. We have experienced it in the past, mga kapatid. Ako'y naniniwala na nakita natin ang pagkilos ng Panginoon nung mga nakaraang taon, nakaraang panahon. And I hope, hindi tayo ngayon nasa state na kung saan sapat na sa iyo yung mga naranasan mo noong nakaraan. I hope na dahil sa mga naranasan mo noong nakaraan, you are looking forward to the future na ano pa ang gagawin ng Panginoon. And you're looking forward to the present na ano ang ginagawa ng Panginoon sa aking harapan. Dahil doon mo lang mararanasan ang tunay na pagkilos ng Panginoon. Doon natin mararanasan na ang Panginoon ay patuloy na gumagawa sa ating kalagitnaan. Kung lahat tayo ay may one accord na lumakad sa ating pananampalataya. Nahakbangan ang ating pananampalataya. Lumakad na may pananampalataya. Dahil minsan, hindi, lumalakad naman ako sa pananampalataya eh. Nananalangin naman ako. Paminsan-minsan, umattend ako every Sunday sa church. Hindi yun. I hate to say it, pero hindi lang yun, kumbaga, hindi yun sapat na sabihin na lumalakad ka sa pananampalataya. Ang tunay na lumalakad sa pananampalataya ay completely sinusurrender ang buhay niya, completely binibitawan ng mga bagay na pumipigil sa kanya para lumakad sa pananampalataya, na magpagamit sa Panginoon. Ang isang buhay na saturated sa salita at lumalakad sa salita ng Panginoon ay hindi lang matutuwa sa Wednesday na gawain, Friday na Bible sharing, Sunday na gawain. Hindi siya makukontent. Lagi siyang may hunger na gusto ko pang makita at maranasan ng Panginoon. Gusto ko laging ang Panginoon ay gumikilos at gumagawa sa aking buhay. Yun ang taong lumalakad sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay nagbibigay sa atin ng certainty na that God can and God will. Ang isang klase ng pananampalataya dapat meron ng isang tao, ng isang Kristiyano, ay merong paniniwala na kayang gawin ng Panginoon. Yes, kayang gawin yun. Lahat naman tayo, di ba? Naniniwala tayo na kayang gawin ng Panginoon, kayang magpagaling ng Panginoon, kayang magpasuko ng buhay ng Panginoon, kayang gawin niya lahat ng Panginoon. Pero nandun na ba tayo sa state ng pananampalataya na God will? Na gagawin ng Panginoon na pagalingin ang taong ito. Kaya gagawin ng Panginoon
na pagkat na ikay nangaral, ay lahat ng karamihan ng mga makikinig ay isusuko ang buhay sa Panginoon. Nawa nandun yung pananampalataya natin ay umabot na kung saan malalaman mo na God will. Hindi lang God can. Lahat tayo alam na God can. Ang ating buhay, lagi dapat lang natin tinatanong na how desperate ba tayo sa pagkilos at paggawa ng Panginoon sa ating buhay? Na ma-experience ang Panginoon sa ating buhay. Gaano ba tayo kauhaw sa Espiritu ng Panginoon sa atin? Gaano ba tayo kauhaw sa pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan? If we long sa mga bagay na naranasan natin dati, maybe we should start to be desperate sa paghingi at pag-asam ng pagkilos sa ating kalagitnaan sa mga oras na ito. Dahil yung desperation na yan, katulad ng babae, she is so desperate na yung pananampalataya, yung kahit yung simpleng paghawak lang sa laylayan ng damit ng Panginoon ay magpapagaling na sa kanya. Nawa nandun tayo lagi sa ganong state. Na meron tayong klase ng pananampalataya na kahit maayos ang ating kalalagayan, we are always desperate na maranasan ng Panginoon. Na hindi tayo kumbaga nakokontento sa kung anong meron, kung anong ginagawa ng Panginoon sa ating buhay ngayon. Dahil yun ay nakakatakot na mangyari. Makontento ka lang, kung makontento ka na sa binibigay ng Panginoon, makontento ka lang sa meron ka ngayon. In a way na parang hindi mo na hinahanap kung ano pang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Yun ang isang bagay na dapat natin laging asamin bilang mga mananampalataya. When we walk with Christ, walk with every intention to follow. Pagka tayo ay lumakad kasama ang ating Panginoong Kristo Jesus, lagi nating gustuhin na lumakad kasama ang Panginoong Kristo Jesus. Dahil maaaring pwede tayong magsabi na tayo mga Kristiyano, pero ang buhay natin ay malayo sa Panginoong Kristo Jesus. Dahil ang ating buhay ay hindi na, again, kung babalik tayo sa ating teksto, ang ating buhay ay hindi na sa atin. Ang buhay na ito ay hindi mo na pagmamayari pagkus ito'y tinubos na at pagmamayari na ng Panginoong Kristo Jesus. And dapat meron tayong awareness na kung ano man ang gustong gawin ng Panginoon sa buhay na ito ay dapat pwedeng gawin ng Panginoon. Kahit ano pa yan, mga kapatid. Yun lamang ang aking naisibahagi sa gabing ito. Nawa ang mga bagay na ito ay maging challenge sa atin na parating ilagay ang ating sarili sa paglakad sa pananampalataya. Ilagay ang ating sarili in a challenge na gusto mong maranasan parati ang Panginoon sa iyong buhay. Nawa magkaroon tayo ng desire na ano nga ba ang feeling ng laging nararanasan ng Panginoon? Ano bang klaseng buhay ang meron na laging nararanasan ng kapangyarihan ng Panginoon? Nawa magkaroon tayo ng ganyang klaseng puso na maranasan sa araw-araw ang kapangyarihan ng Panginoon. Naanyahan kong bawat isa na tumayo at ating sambahin ang ating Panginoon sa gabing ito, na ating siyang purihin. Wala tayong ibang itataas sa gabing ito. Amen? Wala tayong ibang pupurihin at sasambahin sa gabing ito, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? O mga kapatid, start it today na tignan kung ano ang mga ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. And I can assure you, mga kapatid, hindi matitikom yung mga bibig sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. For you have seen, you have heard, and you have experienced the power of God sa iyong buhay. Hallelujah! Atin siyang awitan ng isang awit na nagsasabit na karapat-dapat ka. Hallelujah. Ating itaas ang pangalan ng ating Panginoon sa gabing ito. Ating luwalhatiin ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ibigay sa Kanya ang ang nararapat na papuri at pagsamba sa Kanyang pangalan. Hallelujah. For He has been good and He is good sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah, hallelujah. Purihin natin siya sa gabing ito. Ibang itataas. Hallelujah. Kundi ikaw, Panginoon.
ang oras ko at panahon. Praise the Lord. Dahil ikaw, oh, glory to God, ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Oh, karapat-dapat, hallelujah! Sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat ka. Minsan pa ating awitin sa verse, hallelujah, walang ibang sasambahin. Yan ba ang desire ng ating mga puso, mga kapatid? Nasambahin lamang ang pangalan ng ating Panginoon. Nakilain lamang ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Walang ibang sasambahin ng oras mo at panahon. Yan ba ang iyong desire? Na ibigay ang iyong panahon, ang iyong oras, ang iyong buhay sa presensya ng Panginoon. Yan, kapatid. I do believe mararanasan natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Dahil siya ang nagbigay. Hallelujah. Nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Oh, karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, 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 hallelujah, karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat ka na maging Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng panahon, sa dalangin ay iyong tinutulog. Oh, hallelujah! Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat. O, minsan pa, ating luwalhati na Panginoon. O, karapat-dapat, karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat
kaligitnaan. O tunay nga, Panginoon, na time and time again, you have proved who you are to us. Hallelujah. Purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O, dakila ka. You are worthy of our praise and our honor and our glory. Hallelujah. Sa iyo lamang namin ito'y tinataas, Panginoon. At ikaw lamang ang aming sinasamba, O Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Aking binabalik sa ating MC. Maraming palapakan natin muli ang Panginoon, mga kapatid. Praise God.